Ngayon naman, Sandro, pag-uusapan naman natin, alam naman natin, kalamakata, isa sa mga pinaka-problema ng ating bansa ay ang droga. Alamin natin ang masasamang epekto nito at kung paano natin ito susugpuin at kung ano mga pwede nating gawin at para, syempre, makatulong sa gobyerno. And of course, this morning, makasama po natin ating very special guest para bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan. Makasama po natin si Undersecretary Romel Garcia, ang Vice Chairman ng Dangerous Drugs Board. Good morning po, Yusek. Good morning sa ating kasama host. No? Magandang umaga po sa lahat po ng taga-panood ng programang ito at sama-sama po tayo pagtulungan natin ang pagsugpo sa paglaganap ng droga sa ating bansa. And of course, speaking of pagsugpo, kamusta naman po ang pagsugpo ng droga sa ating bansa? I think we're going okay. No? If you get the statistics, for instance, in 1999, they say that the drug abuse population in the entire country could be around 3.9 million. Noong 2001 naman, there was a survey that shows that in the country could be around 2.2 to 9.3 million drug users. In 2004, a survey, a national household survey, says that there are about 6.7 million drug users in the country. Pero noong 2008, 1.7 million na lang. No? So medyo pa nakikita natin pababa because of the efforts of the government agencies, mga partners, media like you, the youth, the church, the academic institutions, tsaka yung iba pang mga ahensya at mga non-government organizations na tumutulong dito. There is a survey ongoing on, no? Kasi itanong nyo kung gaano na ngayong taon na to. Actually, there is a survey, pero it is soon to be released. Malalaman natin approximately on ilan ang population ng mga drug abusers sa ating bansa. Yes. Sir, sa usapan naman po ng drugs sa Pilipinas, ano po ba yung pinaka-common kumbaga na drugs na ginagamit nga po dito sa ating bansa? Yeah, the commonly abused drug nowadays still methamphetamine hydrochloride or shabu. This is followed by marijuana pa rin, and other drugs like yung inhalant drugs. Yusek, bakit pa yung mga tao dito sa bansa natin o yung mga ibang drug users, bakit sila dumedepende sa drugs? Ano common reasons? Yeah, una-una bago sila magdepende, when you say magdepende sa drugs, addict na sila sa drugs. No? But the most common reasons why they start abusing the drugs is marami yan usually dalawa. The two main common cause of drug abuse. Number one is peer pressure, influensya ng barkada. Lalo na sa atin, kapag niyaya tayo ng barkada natin to take something, kung minsan hindi natin ma-refuse. Curiosity. It so happen na halimbawa, nakipagbarkada ka, marunong at malakas uminom, matututo kang uminom ng alak. Sigarilyo, ganun din. Pag nagkataon na nakabarkada mo, drug users, usually naiengganyo yung kabataan. Number two, most common reasons why people abuse drugs, family problem. No? Nandiyan na yung, kung minsan masyadong stricto yung magulang, nagre-rebelde yung bata. Kung minsan naman maluwag si magulang, so masyadong nag-aabuso naman ng kabataan. Kung minsan lack of parental guidance, no? Kung minsan masyadong busy yung ating mga magulang, minsan napapabayaan pangaralan yung mga anak. Kaya nga palagi natin sinasabi sa mga magulang na hug your children, ika nga, before drug addicts do. No? May kasabihan tayo, sabi, may nabasa akong magandang phrase, to children, ika, spelled T-I-M-E. No? So, ito yung paalala sa mga magulang. Yes. Sir, ito po na pag-usapan nyo nga po na yun nga, ang common drugs ay ang shabu tsaka ang marijuana po. Pero alam naman po natin last year na meron pong incident na may isang Chinese vessel na nag-dump naman po ng cocaine sa ating bansa. At sabi, naging kalat nga raw po ito ang pagbebenta ng cocaine. Pati na rin po yung ecstasy naman po kasi ito po daw ay para sa mga kabataan. Kasi mga bar daw po, mga rave party, mga ganun po. Is this something, a big problem that you're facing as well? Yeah, actually, there are problems, but they're as big as shabu. No? Una-una yung cocaine. Actually, yung cocaine, it's not intended for the Philippines. No? Nagpapasya to sa Samar. Yung shipping vessel na sindikato, natunugan siguro mahuhuli sila. So, they dump the cocaine. It so happen na humampas sila sa Dalampasigan, napunta sa Samar. Kaya doon nakita ng mga tao doon, unang-una, ano to, sabi. And later on, they realize it's something to be sold, kaya medyo kumalat. No? Doon tayo nagsimulang magka-problema sa cocaine. Pero before that, wala tayong problema sa cocaine. So kumbaga wala pong production ng cocaine sa ating bansa. Ang meron lang po is shabu and marijuana. Wala. Hopefully, nakunod, sana tuloy-tuloy.
Wala pa naman. So, Sandro, nalaman na natin yung mga karaniwang ginagamit na droga dito sa ating bansa. Alamin naman natin yung mga epekto na maaari nating makuha from sa mga drugs na ito kapag na-take po natin sila. Yeah. Number one, no, una tinatamaan sa drugs, alaman na natin yung utak. No? As I always say in my lectures, commonly abused drugs like shabu and marijuana increases a neurotransmitter in the brain. Kung tawagin natin yung dopamine, which is pag tininan pag tininan nating utak, it is being produced by a portion of the brain called substantia nigra. No? So this dopamine usually makes the brain very, very active. So kapag ang isang tao nag-drugs, Nagre-release ng mas madaming nagre-release ang mas maraming dopamine kaysa sa normal na individual. Now, actually, this dopamine is the primary culprit, among others, ng mga psychiatric patients. Now, the study shows na kaya sila nagiging psychiatric mainly because, among other reasons, is too much dopamine will make the brain very, very active. Naguguluhan yung utak ng isang tao. Kaya sila napapraning, nag-hallucinate. Kasi it makes the brain very active, much as it also makes the nerves of the eyes and optic nerve tsaka yung vestibulocochlear nerves sa tenga very active. So, ibig sabihin, even without stimulus, meron silang nakikita na hindi na dapat makita at meron silang narinig na hindi na dapat marinig. So, same is with addicts. Okay. No? Dahil sobrang taas ang dopamine, kung minsan ganun din. Nagkakaroon sila ng symptoms sa parang sila nasisiraan ng pag-iisip. Kaya whatever you see out of psychiatric individuals, psychotic individuals, pwede natin makita sa isang taong naka-high sa droga. Same mechanism. That is the reason why kung minsan may nakakita kayo ng taong kinakausap ang sarili, kung minsan irrational behavior dahil halimbawa biglang akit sa bubong at biglang lulundag, maaring may pasyente kong ganito na gano'n na when I was a director of a drug rehab, mayroong pasyente umakit sa flagpole, biglang lumundag. Kasi daw may kausap, nagsasalita, no? Ikaw si Superman, pwede kang lumipad. Sir, Those are true. ito po ba yung mga ganyang klase na behavior na pinapakita? Ito po yung mga talagang drug addict na po, addicted na talaga sila sa drugs. Paano naman po natin madedetect yung mga bagong gumagamit pa lang para na rin sa safety ng mga tao na, of course, pinapangalagaan din nila yung mga sarili nila? Sir, paano natin ika-classify normal na gumagamit, may mga occasional users, and paano din ma-differentiate sa mga talagang drug addict na nga po? Yeah, napakagandang tanong, no? Marami kayong alam dun sa no? So, ganito kasi yan, no? Before a patient become addicts, no, mayroong stages of addiction ng tawagin, no? Take note, hindi po lahat ng nagda-drugs, addict ka agad, no? First, tayo, non-abusers, we call ourselves abstainers, people who don't abuse drugs, no? Kapag isang abstainer, natuksong mag-drugs for the first time, he now becomes an experimenter, a person who experiments on drugs, no? Who would use drugs siguro once a year or twice a year. Kapag nagustuhan pa niyan, he will take it more often. He will take it occasionally, no? Magiging siyang occasional user. By definition, an occasional user will be abusing drugs per occasion, no? Pag may okasyon. And ang problema sa atin, Sabado nights is an occasion. Kaya kung minsan, or the average about once a week. No? Yes. Kung minsan, pag nagustuhan niya, he will take it more often. He now becomes a regular user. A person who abuse drugs, siguro mga on the average, twice or thrice a week. Kapag nasana yung katawan niya sa drugs, the body will interpret the drug system. Parang pag nawala yung droga na yan, masakit. No? Parang yung kamay mo, di ba? Pag pinutol ko yan, masakit. So, ganun yun yan. Pag nasana yung shabu, pag walang shabu, masakit. Pag nangyari yun, pag wala siyang drugs, he will develop withdrawal symptoms, masakit. No? Pag nangyari yun, the only way for him to relieve of the pain is to abuse again. So, kaya nga magiging dependent na siya. He now becomes a drug dependent. Now, how do you know if a person may be abusing drugs muna, kahit abuse, occasional, regular? So usually changes in behavior, like changes in attendance in school or at work, changes in the normal capabilities in school. Dati matalino, valedictorian, ngayon ako, buloktorian. No? Ganon din sa kanyang trabaho, kung siya man ay nagtatrabaho. They are usually irritable, discourteous, behavioral changes. Tapos, changes in sleeping habits and eating habits, depende sa drugs. No? Depende sa drugs. Kasi, like shabu, nawawala ng appetite. No?
meron namang drugs na stimulant, so gising sila palagi, like methamphetamine din. Gano'n, no? And then, usually rin, makikita natin na financial, so nagnanakaw na yan, nagbebenta ng kanyang gamit, no, in order to sustain the vices. And isa pa, makikita natin na yung barkada niya, di ba, kapag ang isang tao, kabarkada, puro nagda-drugs, malamang nagda-drugs na rin yan. So, at iba pang mga simptoma, usually behavioral changes. Sa physical, makikita rin natin, no? Sa mata, halimbawa, shabu users tend to have dilated pupils. Naka-dilate, no? Cough syrup abusers tend to have constricted pupils. Yung marijuana naman, pula yung puti ng mata, no? Parang may sore eyes. Matakot naman. Yeah, okay? So, ganun ang symptoms. Pero ito sir, yun nga, na-discuss nyo ang iba-ibang symptoms ng itong iba't ibang mga drugs. And alam naman po natin na hindi lang naman po addiction ang effect niya at iba-iba rin po, may kanya-kanya po silang mga effect sa tao rin po. Sir, ano po yung mga effect, kunwari, ang kaibahan ng effect ng shabu, sa marijuana, sa mga ibang stimulants naman po? Yeah. Yung basically shabu, gaya ng sinabi ko, it's stimulants, parang cocaine. No? Because shabu is known as poor man's cocaine in general. No? Stimulant yan, pampagising. And ang problema pa, dahil masyadong aktibo yung utak, nagkakaroon ng psychiatric symptoms. No? Pag sinabi ng psychiatric symptoms, natatamaan yung normal functioning ng brain. No? Number one dyan, yung perception. No? Mayroong bumubulong na nagsasalita. This followed by orientation. Kasi orientation is defined as the normal ability of us to distinguish time, place, and person. Pag disoriented, hindi nakakakilala. So these are the long-term effects, sorry? Long-term effects. Okay. Memory is also affected. Then judgment. No? Kaya yan ang dahilan kung bakit karamihan sa nagda-drugs, hindi alam mo ang tama o mali. No? Yeah, minsan meron akong naging pasyente, lagi kong kinukwento. No? Sabi, Dok, ba't ganito pakiramdam ko? So, bakit? Sabi ko, Dok, pakiramdam ko parang aso ako. Kaya naman pa naramdaman na parang aso ka. Dok, matagal na, mula po na ako ituta pa lamang. Grabe na ako Diba? There was one. one patient na nasa the rehab, nakahiga siya, nakatihaya, so kumakanta siya ng kanta. Maganda yung boses. But later, bigla siyang dumapa. Kanta pa rin siya ng kanta. Sabi ko, bakit ka pa dumapa, kakanta ka rin lang. Dok, sabi, side B na po. Alam mo kasi, Naapektuhan na rin talaga yung utak nila, pati Abdomen behavior nila. So, functioning. ngayon, talagang, at least, Sandro, naliwanagan tayo sa lahat ng epekto ng droga, na masasamang epekto nito, yung mga klase at kung paano natin madedetect na rin. And sayang, wala tayong enough time para pag-usapan pa lahat, pati yung mga iba't ibang klase rin ng droga. Pero, Yusek, do you have any last message po or kahit i-promote niyo po any program or projects po ninyo para masugpo po ang droga? Yeah. Actually, ang Dangerous Drugs Board po, ang ating ahensya, sa pangunguna po ni Secretary Antonio Bebot Villar, Chairman, as so many projects. No? Ang aim po natin, una sa lahat, imahikayat ang mga kababayan natin na samahan kami sa pagsugpo sa illegal na droga. Una sa lahat, lalo sa kabataan, natiyakin na sa kabataan mismo, hindi nadululong sa droga. No? Meron tayong tinatawag na Barkada Kontra Droga, which is our flagship program, which tends to invite people from all walks of life to join us in the fight against drug abuse. Ngayon, marami na tayong mga kasama tulad ninyo, kakampi kontra droga. Yes. No? At meron tayong vision na drug-free Philippines at makakamit lamang po natin yan kung tayo ay magsama-sama. No? Hindi po madali yan, pero gaya ng sinabi ng isang Chinese philosopher, Lao Tzu, no? The journey to 1,000 miles begins with a single step. Okay? Ayan. Maraming salamat po. And of course, we encourage everyone, lalo na yung mga kabataan, na sumali po, mag-participate sa mga proyekto ng gobyerno laban po sa, of course, para rin po ito sa ating lahat. And of course, maraming salamat po. That was Undersecretary Romel Garcia, Vice Chairman ng Dangerous Drugs Board. Maraming salamat sir at makakaasa kayong kami dito sa Good Morning Boss ay kakampi ninyo para puksuin nga ang droga sa ating bansa.